sa isang group photo kasama ang ating mga senador. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa utang. Wala sa kanila kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binubomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharap ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa rin na inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sa kristal ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurap sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang nagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastanan ng mga kababaihan na mga bobo. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang kamilan ang may kumpletong ticket mula sa senador hanggang sa sangguniang bayan ng pinakamaliit na bayan ng buong Pilipinas. At hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Ang amin pong ipinagmamalaki ang pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseservisyo sa publiko. Hindi po ay naaawa rin po minsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipino. Kaya naman, nakita, nagtataka na ako, parang yung mga iba na naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan ng certificate of candidacy. Dahil wala naman natin, walang ikukumpara sa ating mga kandidato. Kung ihahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Magandang record na pwede ipagmalaki kahit kanino. Kung kilanisin natin ng isa-isa, napakatingkad ng ating kakayahan, ng kanilang kakayahan at ng mga pambato para sa pagbabago. At kapag pinagsama kagaya nito na nangyari dito sa alyansa, ay lalong nakaka-impress ang kanilang pinagsamang lakas at galing. Ito po, sa ating mga kandidato ay veteranong senador. Palitan ko na matagal ng senador kasi pag veterano makakalain ka ng luma, hindi lang luma, kundi matanda. Andito po
ang ating mga senador, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapi, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Pagpasok na pagpasok po sa Senado ng mga re-electionist sa Senado ay wala na pong OJT. Hindi na mag-aaral. Alam nila ang trabaho. Alam na nila ang pangangailangan ng Pilipino. Alam na nila ang gagawin nila upang gawin ang ibdala sa ating mga kababayan ang kanilang pangangailangan. Ito naman ay nanggaling naman sa Kongreso na subok sa batasan. Andyan po ang mga Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Kitang-kita po naman natin na itong lahat ay sanay na sanay, subok na subok at matagal na nagpapakita ng galing. Hindi na po dito sa pagbanday ng mga batas. Apat ang nagsilbi sa kabinete. Mawag ng kabinete ng posisyon. Si Abalos, DILG Secretary. Si Tulfo, ng DSWD Secretary. Lacson, ng Yolanda Rehabilitation Commission. Tolentino, namuno ng MMDA. Ngunit, sa kanilang katungkulan, ay hindi lang po sila panalaks-nalaks. Tingnan niyo po ang kanilang mga record at makikita po ninyo na sila ay nakagawa ng magandang pagbubuti para sa kanilang mga kagawaran. Alam nila ang government work galing sa kabinete. Hindi lang dada, pero gawa ang kanilang ipinapakita. They are not here to oppose. They are here to propose. Tatlo ang naging gobernador ng malalaking probinsya. Kaya alam nyo na, Manang Aimee, dito sa atin, sa Ilocos Norte. Lito Lapid, Governor Lito Lapid ng Pampanga. At ang Governor Revilla ng Cavite naman. Bukod pa ron, kasama nila ang tatlong naging city mayor. Binay, ng ating Binay ng Makati. Tolentino ng Tagaytay. Abalos ng Mandaluyong. Huwag natin kalimutan na si Tito Sen, Senator Soto ay naging Vice Mayor din ng Quezon City. Hindi po tayo ng kukulang sa boses ng kababaihan at maglalaban para sa karapatan ng ating kababaihan dahil apat sa ating mga kandidato ay babae, pero itong mga babae ito ay mas palagay ko, mas matatapang pa ito isa sa mga lalaki na nandito. Mga abogado naman, apat din. Apat ang abogado natin. Abalos, Binay, Cayetano, Tolentino. Si Aimee nag-aaral din sa law school. At pinagkakaroon na nila kung sino daw ang pinakamagaling at sino pinaggaling sa pinakamagandang eskwelahan. Ngunit lahat yan ay magaling, lahat yan ay matalino, lahat yan ay ginamit na ang kanilang kakayahan upang pagandahin ang Pilipinas. Kung itatanong naman natin, sila ba ay isa lang ang pinanggalingan? Tiga Maynila lang ba lahat? Tiga Luzon ba lahat? Hindi po. Dahil pagdating sa geographical representation, dalawa ang tiga Mindanao. Si Manny Pacquiao ng Bukidnon, Sarangani at saka Jensan. Si Erwin naman, lumaki sa Davao Oriental, sa Sulu, mga probinsya kung saan na-destino ang kanyang bayaning ama. Ang unang Vicente Soto ay naging senador ng taga Cebu. Ang nanay naman namin ni Aimee, alam niyo naman, 100% waray. Alam naman natin pati na ang lolo ni Camille ay galing sa Iloilo. Wala yan po ang ating ipagmapalaki. Dahil po naunawaan nila hindi lamang ang mga problema
problema na hinaharap ng nasyonal, hindi lang ang mga problema sa taas sa Senado, ngunit lahat po sila ay may karanasan sa local government, may karanasan sila sa executive, lahat po sila ay nakapagpakita na ng kanilang kakayahan. Kaya po ay kaya namin ba ipagpalaki. Bukod po dyan, tingnan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa mukhang. Wala sa kanila kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binubomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharap ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa rin na inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastanan ng mga kababaihan na mga bobo. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanan may dangal, may sipag at may talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng atna kung kailan gusto ng ating mga liderado maging probinsya tayo ng China? Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga tayuan? Nais pa natin bumalik sa landas ng mga apaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan. Walang nais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagtatak. Kaya naman, makakatiyak po kayo na kapag ang ating mga kandidato ay nalulog sa Senado at sila ay nagsimula ng kanilang trabaho, asahan po ninyo na sila po ay hindi makikihalo, hindi makikinahok sa ganyang bagay na ating iniwanan na at naayaw balikan. Ito po ang aming pinagmamalaki. Ito po ang ating mga kandidato para ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Ito po ang hinaharap namin sa ito, ang pinakamagagaling na Pilipino, pinakamasipag na nagsiservisyo publiko at ang buong buhay nila ay itinaya nila hindi lamang para sa kapakanan ng kanilang mga sarili, kundi po para sa inyo, para sa taong bayan, para sa Pilipino at para sa Pilipinas. Kaya, sa darating na Mayo po, huwag nyo na pong tignan ang mga ibang mga pangalan. I-shake nyo na po lahat po itong nandito na nasa harap ninyo at gawin natin 12-0 ang ating resulta sa Senado. Sa ganun, matitiyak natin ang kinabukasan ng ating minamahal na Pilipinas. Mabuhay ang alyansa! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Mabuhay tayong lahat! Maraming salamat, Diyos na kinakatakay amin na. Muli mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Amin din inaanyayahan ang mahal na Pangulo
sa isang group photo kasama ang ating mga senador. At adhikain